another week. And you know what? This week, we will learn about how we learn. Ang ating pag-uusapan sa linggong ito ay paano tayo natututo. Naalala niyo ba last week kung anong ating pinag-usapan? Ang ating pinag-usapan ay tungkol sa brain. Tama. Last week, pinag-usapan natin kung paano ba gumagana ang ating brain at paano ito makakatulong sa atin upang tayo ay makapag-aral ng mas mabuti. Ngayon namang linggong ito, ang ating pag-uusapan ay processes involved in learning. Samahan niyo ako ha! Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Theme of the week: different ways of learning. Today's topic: learning through our 5 senses. Today's guest, Abby Grail Consolacion. Hi kids! This week we are going to learn about how we learn. And today, we will learn about the different ways of learning. Naalala niyo last week, nung tayo ay nag-usap tungkol sa brain, mayroong naging tanong sa akin si JC. Ang tanong niya sa akin, how do we learn, Ate Sally? Ang sagot ko naman sa kanya, the brain helps us in learning by getting information from the 5 senses. Hi, Abby! Hello po, Ate Sally. Hey, Abby! Ano nga ulit, Abby, yung favorite subject mo? Sinabi mo sa akin? Math po. Math, tama. Ano pa yung mga inaaral mo sa school? Ibang subjects pa? Ano-ano pa yung ibang subjects? English. English. Alam mo ba, Abby, kung paano ka natututo ng English at ng math? Anong body part ang ginagamit mo para ikaw ay matuto? Ang brain. Very good, Abby, ang brain. Alam mo, Abby, today we will talk about the different ways of learning. Okay? Opo. Ibig sabihin nun, ang pag-uusapan natin ay yung iba't ibang paraan kung paano tayo natututo. Okay. At ang isa sa paraan kaya tayo natututo ay dahil ang ating brain ay kumukuha ng impormasyon sa ating 5 senses o 5 senses. Saan nga siya kumukuha ng impormasyon? 5 senses po. 5 senses, very good. Tama. Kunin mo naman yon, Abby. Yan, yung tray na yan. Naghanda na ako dito, Abby, ng ito. Ito ang ating 5 senses, di ba? Opo. Ayan. Ito ang ating 5 senses. At, ito pa, may isa pa dito. Ayan. Sabihin mo naman sa akin kung ano-ano itong mga body parts na ito. Ano ito? Yan po ay isang tenga. Tenga, tama. Para saan ang tenga? Para tayo makarinig. Para tayo ay makarinig. Ano naman ito? Ayan ay bibig. Bibig, tama. Anong nasa loob ng bibig? Dila. Dila o tang. Para saan ang ating tang o dila? Para tayo makalasa. Very good, para tayo makalasa. Ano pa? Ano naman ito? Ito ay ilong. Ilong. Para saan ang ilong? Para tayo makaamoy. Tama, para tayo'y makaamoy. Sige po. Ano naman ito, Abby? Ayan ay mata. Mata. Para saan ang mata, Abby? Para po tayo ay makakita. Para tayo ay makakita. At isa pa. Iyan ay kamay. Kamay at balat. Para saan ang ating balat at kamay? Para tayo ay makaramdam. Ang galing mo naman, Abby. Very good. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Because the brain gets information from the 5 senses. Handa ka na? Opo, Ate Sally. Very good, Abby. Sige, tingnan mo muna yan. So kids, today we will learn about the different ways of how we learn. We will also talk about the 5 senses because the brain gets information from the 5 senses. So later, we will talk about how do these 5 senses help the brain for us to learn. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence.
Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Objectives of the episode. At the end of the episode, the viewers will learn that the brain gets information from the five senses. This information gets processed and then learning happens. Kids, today we are learning about the different ways of how we learn. Abby, ayan na, ihanda mo na pala. Pag-usapan natin ang ating senses, okay? Opo. Sige, Abby, kanina nasabi mo na sa akin kung ano-ano yung body parts na yan at para yan saan, di ba po? Sasabihin ko naman sa iyo kung ano ang sense na may kaugnayan sa bawat body part. Okay, sabihin mo nga sa akin at ibibigay mo sa akin na ipakita mo sa akin ano ang ginagamit natin para makaamoy. Ilong. Ilong. Sige, pakita mo. Ayan, pakita mo po. Ilong, tama. Ano ang naamoy natin? Ano-anong uri ng mga naamoy natin? May mabango at mayroong Mabaho. mabaho. The nose is used for smelling. Kaya, ang sense na may kaugnayan sa nose ay sense of smell. Ano ang sense, Abby? Of smell po. Ulitin mo. Sense of smell. Sense of smell. Very good, Abby. Okay, next. Ano naman ang body part o parte ng ating katawan na may kinalaman para tayo ay makakita? Ito ay isang mata. Ang mga mata. Ulit po. Ang mga mata. Very good, Abby. The eyes are used for seeing. Ang sense na may kinalaman sa mata ay sense of sight. Your turn. Sense of sight. Very good. Sense of sight. Next. Ano ang ginagamit natin para makarinig? Ito ay isang tenga. Ang tenga. Very good, Abby. The ear, at pagdalawa, ears, the ears are for hearing. Ang sense na may kinalaman dyan ay sense of hearing. Your turn. Sense of hearing. Very good, Abby. Anong mga naririnig natin ng mga tunog o sounds? May malakas, may mahina. Ang galing mo talaga, Abby. Ano ang ginagamit natin para tayo ay makaramdam? Ito ay kamay. Ang kamay at ang ating Balat. ang ating balat. Ang kamay o ang balat ay ginagamit para tayo makaramdam. Ang sense na may kinalaman dyan ay sense of touch. Your turn. Sense of touch. Very good, Abby. Alam mo, Abby, kung anong ginagawa nating study strategy? Ang tawag doon ay repeat. Inuulit mo para lalo mong matandaan, di ba? Opo, Ate Opo. Sally. Saan natin makikita ang ating dila o tang? Sa loob na ating bibig. Ay, oo nga po. Sa loob ng ating bibig. At ang ating tang ay ginagamit para tayo ay Makalasa. makalasa. Ang English, sense of taste. Your turn. Sense of taste. Ano-anong mga nalalasahan nating pagkain? May masarap, may matamis, may maalat, at may mapait. Yan ang ginagawa ng brain. Kaya tayo natututo kasi ginagamit natin ang five senses, di ba? Opo, Ate Sally. Opo. Meron pang isa pang paraan kaya tayo natututo. Okay? Gusto mo bang malaman? Opo, Ate Sally. Sige. Pero bago yun, gagawa muna tayo ng poster. Okay? Okay po. Sige po. Mamaya. Sige po. Ay, kailangan mo itong kunin. Tingnan mo muna yung mga pictures, ha? Sige po. So kids, remember, the brain gets information from our five senses. Dahil sa five senses na ito, mayroong mga impormasyon na nakukuha ang ating brain. At pinagsasama-sama ito ng brain o tinatawag nating processing. Sa pamamagitan ng processing na ito, nalalaman ng brain kung ano ang ating nakita, narinig, naamoy, nalasahan o kung ano-ano pa. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story in an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion.
we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Hi Ate Sally, nalilito po ako sa long division. Ano po ba ang mas madaling paraan para gawin to? Hi CJ! Thank you sa tanong mo. Alam mo ba, meron akong sagot sa katanungan mo na paano ba magiging mas madali ang long division? Pero bago ko ituro sa iyo ang mas madaling paraan, ituturo ko muna ang traditional na paraan sa pagsagot ng long division facts. Halimbawa, sabihin natin, ang i-divide mo ay 6,488. So, 6, 4, 8, 8, divided by 8. Ano ang sagot? Kung gagawin natin ng long division, dapat mayroon muna tayong tinatawag natin minsan na house. Siyempre, ang nasa loob ng house ay ang dividend o 6,488. At ang nasa labas naman ng house ay ang divisor o ang 8. Ang nasa ibabaw o ang sagot sa isang division math fact ay tinatawag na quotient. Kung atin itong gagawin gamit ang traditional na long division, ang gagawin muna natin 6 divided by 8. Mayroon bang 8 na makukuha sa 6? Wala. Kaya pupunta ka sa susunod na number, 64. 64 divided by 8. Oo nga pala, CJ. Para magawa mo ang division, kailangan alam mo kung paano gawin ng iba't iba pang mga operations, tulad ng addition, subtraction, at multiplication. So, sabihin natin muna ang multiples of 8. Yun ay 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, at 80. So, 64 divided by 8, ang sagot ay 8. 8 times 8 ay 64. Ang gagawin nating susunod ay subtraction. 64 minus 64. Siyempre, ang sagot dito ay wala o 0. Bring down 8. Pwede bang i-divide ang 8 sa 8? Oo naman. Ang sagot ay 1. 1 times 8 ay 8. So, isulat natin dito ang 8. Subtract. Ang sagot ay 0. Bring down another 8. 8 divided by 8 is 1. 1 times 8 is 8. Eight minus 8 is 0. Walang remainder. Ano ang sagot? 6,488 divided by 8 is 811. Medyo nakakalito, di ba? Kaya tuturuan kita ng isang method para maging mas madali para sa iyo ang long division. Burahin muna natin ito. At pagkatapos, gagawin natin ng pahiga ang ating isinusulat. Ayan. Ano nga ang problem natin, CJ? 6,488 divided by 8. 6,488 divided by 8. Ano ang sagot? Ang gawin muna natin, gumawa tayo ng isang rectangle. So, ang
gagawin natin, ang 6,488 o ang dividend ay ilalagay sa loob ng rectangle. 6,488. At ang divisor ay ilalagay sa labas. Ayan. Ngayon, pag-isipan nating mabuti kung paano natin i-divide ang 6,488 sa 8. Alam natin na ang 8 times 8 ay 64. Kaya, ang 6,488, kung kukunin natin ang 6,400, yan ay katumbas ng 800 times 8. 8 times 8 is 64. Idagdag ang dalawang 0, kaya naging 800. 6,488 minus 6,400, ang sagot ay 88. Ang 88 divided by 8 ay, gawin muna natin na 80. Kunin muna natin yung 80. Alam natin na ang 80 divided by 8 ay 10. Lipat ang 8 dito sa kabilang side at ilagay natin ay 80. 88 minus 80 is equal to 8. Ilan ang 80 divided by 8? Alam natin na yan ay 10. Lagyan natin ng plus sign dito sa taas. Ilan na lang ang naiwan? 8. Siyempre, alam natin na 8 divided by 8 ay 1. So, 8 minus 8 equals, wala na tayong isasubtract. Kaya, lagyan natin ng 1 dito. Pagsama-samahin natin ang hundreds, tens, at ones, anong sagot? 811. Yan. Pwede natin gamitin ang tinatawag na rectangle method o box method sa long division. Pwede mo rin gamitin yan, CJ, sa paggamit lamang ng iyong brain o tinatawag nating mental computation. Thank you, CJ, sa tanong mo at sa susunod magtanong ka ulit. Sasagutin ka namin dito sa Homework Hotline. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. So kids, today we're learning about the different ways of how we learn. Ang isang paraan para tayo ay matuto ay ang paggamit ng ating 5 senses. The brain gets information from our 5 senses. At gamit ang mga impormasyon na nakukuha ng ating 5 senses or ating 5 senses, ito ay pinagsasama-sama ng brain para tayo ay matuto tungkol sa ating paligid. Abby, ang galing, tapos na natin ang ating poster. Diba, Abby? Opo, Ate Sally. Opo. Sige nga, Abby, basahin mo sa akin kung anong sinulat natin dito sa ating poster. We learn when the brain gets information from the 5 senses. Very good. We learn when the brain gets information from the 5 senses. That's right. What gets information from the 5 senses? Brain. The brain, very good. The brain gets information from where? 5 senses. From the 5 senses, very good. Isa-isahin natin ang mga senses, ha? Opo, Opo. Ate Sally. Tama. Sabihin mo sa akin, Abby, ano po? Simulan natin. Dito. Ano pong nababasa mo dito? Hearing. Hearing, very good. Pagkatapos, Touch. sense of touch. At pagkatapos, Sense of taste. sense of taste. At Sense of smell. sense of smell. At panghuli, panglima ay Sense of sight. sense of sight. How many senses do we have? 5 senses. 5 senses. Sabihin mo ng mas malakas kasi tama naman ang sagot mo. How many senses do we have? 5 senses. Senses.
5 senses. Ulitin mo nga. 5 senses. Very good. And what body part do we use for our sense of hearing? What body part? The Ears. ears. Very good. What body part do we use for your sense of touch? Ang nose o hands? Hand. Hands. Very good. What body part do we use for to taste or for our sense of taste? The eyes or tongue? Tongue. Tongue, tama. Dapat, eto naman, what body part do we use to smell? Dan? Lips or nose? Nose. Nose, very good. Lastly, what body part do we use for our sense of sight? The eyes. The eyes, very good. At anong nilagay natin dito? Anong mga naririnig natin, Abby? Naririnig natin ang bulong. Ang bulong ay malakas o mahina? Mahina. Ang tunog ng ibon kapag nagtitweet-tweet, malakas o mahina? Malakas po. Malakas pag malaki siguro yung ibon, pero pag maliit lang yung ibon, Mahina. mahina lang. Ano naman ang nararamdaman natin? Apoy. Ang apoy. Ang apoy ay mainit o malamig? Mainit. Dapat ba nating hawakan ng kalan? Hindi Hindi po. po, kasi mapapaso tayo. Ang juice, anong nararamdaman natin pag hinawakan yan? Malamig po. Malamig po. Very good. Ito naman, ano ang lasa ng popsicle at lollipop? Siya ay matamis. Matamis, very good. At ano ang amoy ng pabango? Mabango. Mabango. Yung basura, anong amoy? Mabaho po. At panghuli, nakakakita tayo ng iba't ibang kulay. Anong kulay ng puso? Pula. Anong kulay ng grass? Green. Very good. Remember, Abby, pag pinagsama-sama ang lahat ng information na yan ay, pag pinagsama-sama ng brain, yan ay makakapag-produce ng learning. Ano nga itong salitang ito? Learning. Very good. We learn when the brain gets information from the 5 senses. Here. Mga bata, sa araw na ito, ating natutunan na pag ang brain natin ay nakakakuha ng iba't ibang impormasyon mula sa 5 senses, tayo ay natututo. That's why it's really important that we learn how the brain works and how we learn. O mga bata, kung mayroon kayong tanong para sa aming homework hotline o kaya suggestions o homework na gusto nyong tulungan namin kayo, send us an email at our email address. That's net25kids@gmail.com. Follow nyo rin kami sa Instagram at sa Twitter. Hanapin nyo lang ang net25kids. At i-like and share nyo rin ang aming Facebook page. That's www.facebook.com/net25kids. Sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng Homework!